Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay November 23, 2023 at wala masyadong ganap dito sa market natin. So hindi masyadong gumalaw si PSE, nag-loss tayo ng negative 0.11%. So 6,246.2 yung closing po natin. Pero meron tayong net foreign buy. Ayan, so meron pa rin nag-accumulate sa market natin. Hindi lang natin maramdaman doon sa mga small caps na stocks kasi ang dami naglalaglagan sa kanila. So meron tayong net foreign buy na 85.63 million. Yun nga po is hindi nga natin makita sa mga small caps na namimili yung mga foreigners natin. Kaya patuloy na bumabagsak. Ang lakas ng bagsak ng mga small caps na stocks po natin. Okay? So pag-usapan natin yung trending stocks natin. So lahat dito, mapula pala yung mga nasa listahan natin. So SPNEC, nauna siya. Hindi pa open si SPNEC dito po sa listahan natin ng mga pwedeng i-trade na stocks. Pinag-usapan siya kasi bubuuin na niya yung kanyang public float na 20%. So, nasa 13% lang pala yung public float niya. And then ngayon, magdadagdag siya ng 6%. So, hopefully, mabuksan na siya para siguro makalabas yung mga nandun pa rin sa loob ng SPNEC natin. Kasi binabasa ko yung disclosure niya. So, saan manggagaling yung tanong diyan, di ba? Saan manggagaling o saan niya manggagaling yung 6% na idadagdag doon sa public float. So, manggagaling din kay SPNEC yung public float. Kaya lang walang investor. Ang nangyari, i-donate niya yung 6% ng kanyang worth ng kanyang stocks sa isang company. So si Green Energy Company, which is medyo kaduda-duda. Actually, medyo kaduda-duda, di ba? So kung isipin mo, kasi sinasabi doon base ko lang doon sa post sa Investa, yung pagbibigyan ng 6% kay mami daw ni Leandro Lebiste, may-ari ng SPNEC natin, doon sa company na hawak daw din nila. So ang tanong kasi, bakit donate? Yun yung hindi ko mag-gets eh. Bakit kailan niya i-donate? Kumbaga public yung shares na yan, di ba? So although galing siguro sa loob ng company yung shares niyan, pero maapektuhan kasi yung public eh. Wala namang investor, di ba? Ipamimigay niya lang yung 6% ng kanyang company. Kaya hanggang ngayon, di ko pa rin ma-digest kung ano yung meron dyan sa donation na yan. Pwede pala yon. So ginagawa pala ng mga public companies. Tapos next, trending natin na stocks ngayon, si Home. Hindi pa rin tapos yung correction niya. So medyo malakas pa rin. Minus 6.3%. So sobrang baba na siguro ng RSI level neto. Tapos yung magkapatid na si Ani at saka si Green, nasama po dito sa trending stock. So si Ani, laki ng drop nito. So walang tagatulak, negative 15.87%. So daig pa nito yung nagalit dati si President Duterte sa mga stocks, di ba? Dati may isang stock tayo na nagalit siya, ang lakas ng drop. So parang ganun yung nangyari dito kay Ani. So dire-diretso pa rin na nagda-drop siya. So maliit lang naman yung net foreign sell niya, nasa 256K lang naman siya. Pero nagtatakbuhan yung mga traders natin sa kanya. Okay, so anyway, yun ang gusto ng nagtitrade sa kanya. ICT, so pinag-usapan siya kasi nung umaga, berde yung price action natin pero nag-close siya negative. Pero meron siya net foreign buy na 22 point, ilan ba to? 22.9 million tapos nag-loss siya negative 1.37%. Si Green, so nag-drop siya negative 1.82%. Siguro, sinama na dito sa sentiment para dito kay Ani. Ewan ko kung nag-breakout si ano ba nangyari dito kay AC. Siya yung kasunod na isa dito sa trending stocks. So anyway, si Green, nag-drop nga po siya. And then, kung titignan mo yung price action niya, halos pares na dun sa usapan natin dati ng 0.25, di ba? Nag-close siya ngayon is 0.27. And then si APX, so hindi matuloy-tuloy yung breakout niya, negative 0.30%. Meron siyang net foreign buy na 289K. Ayan. So majority pa rin talaga ng stocks natin is hindi pa rin naman ganun kaganda. Kahit na may nakita tayo na net foreign buy na pumapasok sa kanya, yung price action ng mga stocks, hindi natin masyadong ramdam, di ba? So nasa baba pa rin yung mga hawak natin na stocks. Ayan. So disclaimer pa rin guys sa mga nanonood dito sa channel natin. As usual, ang ating video is for education purposes. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved due diligence sila po sa mga binibili mo na stocks. Okay? So, ayan, as usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel, or kung gusto mo join ka sa trading group natin,
kung gusto mo ng guide dito sa trading sa Philippine markets po natin. Okay, so check mo na lang. Sa mga nanonood pa rin, salamat po sa mga nakasubscribe at nagla-like ng videos natin. Nasa bottom tayo ng market. So medyo mahirap ngayon. Tapos yung company reviews natin, check mo na lang. Based doon sa tweet na nakita natin kanina umaga, meron daw 4 na IPO na parating, which is next year naman na. Profit or loss, yung mga sample trades natin, basic indicators. So mahina pa yung mga indicators natin, especially sa small caps. Building yung fundamentals, yung mga risk management, plus yung PSE market studies natin. Okay? And then follow mo din ako sa ibang channel. Crypto ko to para sa mga play to earn games natin, pero hindi ako masyadong optimistic sa crypto as of now dahil kakasuhan si ano, di ba? Si CZ, yung may-ari ng Binance. Tapos follow mo ako dito sa social media, Facebook account na Plubby Trader. Ayan, so at saka dito sa Facebook page, pili ka na lang po sa kanila kung ano gusto mong i-follow. Bodega Peak para sa mga articles sa local market, sa US market, at saka dito sa cryptos. Money earners, yung mga side hustles po. Ayan, nag-close. Yung mga side hustles po natin dito sa website making natin. So, check mo na lang po yan. So, pag nagkaroon na lang tayo ng time, saka natin i-update yung laman yan. Tapos, based sa summary muna tayo ng index. Meron tayong summary dito sa bandang baba. Ayan. So, good naman yung net foreign buy ng market. Kaya lang, dito nga sa mga big caps yung net foreign buy na nakikita natin. So, nag-up siya ng 85.63 million. Mababa pala yung turnover value natin is 2.33 billion. So buti na lang hindi siya nagda-drop, di ba? Normally nagda-drop yung market eh. Pag ganyan na kokonti lang yung volume. So ang panalo dito is industrial 0.39 at saka property is 0.42%. Nag-drop si services minus 0.65% naman. Okay? So meron tayong news di yung summary muna. Foreign funds bought, ito yung mga binili. BPI, PSE, Mer, Fruit, Jollibee, Monde, AC, Ali, Crits, Converge dito, ICT at saka si Mac. Ito naman yung binenta, BDO, Metrobank, Security Bank, ACN, CNPF, AGI, A-REITs, Globe, SEB, Home at saka si Pure Gold. Tapos si SSI, ano meron dito? Recorded a 22% increase in its net income during third quarter to 520 million amid higher revenues. Ayan, mukhang maganda yata yung income ni SSI. Ayan. Merbao Corporation, the renewable energy of GG Summit Holdings officially completed its 13.8 megawatts solar energy project in Batangas. Ayan, good. BSP profit dives with 71% decline in 8 months. So mukhang lugi si Bako Central natin. Tycon, William Belos, Wilcon Depot gets ECC approval to set up new business. Do It Wilcon and Bargain Center by Wilcon Depot natin. Ayan. So meron siyang bagong project. BC starts drilling in Zamboanga. Novotel Suits Manila launch. CPG launch Novotel Suits Manila at Aqua Mandaluyong City. SMC at saka CEC may joint project pala sila ng tollways. ABA opens 500 million credit line with PBB. Okay, SMC and Ali. CPG, ayan. So yan yung kanina. PX, unit sign 100 billion loan. Ayan, kapon yan. SSI, ayan, tingnan natin kung gumalaw yung price action niya. Kasi maganda yung niya, yung third quarter income niya is up ng 22%. Okay, so ano pa ba? ACN, hindi rin naman gumagalaw. CPG gets into hospitality. What ABA talks about doing, what ABA actually does. So, maliit. Ayan. So, ito yung mga galawan kahapon. Tapos ito naman yung yung kahapon ng trade natin. Malakas kahapon eh, nasa 4 billion ng traded value natin dito sa market. Sa US market, berde kanina o kahapon na nag-close. Okay? So, yun lang po yung mga nakita natin for today's trading natin. So, as usual guys, yung Patreon is always open sa mga gusto po ng guide, gusto sumali sa trading natin dito sa group. Pwede po kayong sumali dito sa Patreon. Check mo na lang po yung mga requirements na lang naman niya. Okay? So refresh ko lang tong to trade Asia Prime natin. So mabilis na yung review natin kasi puro laglag yung mga stocks natin. Ayan, so 85 million net foreign buy. Okay, good. Pero mas madami naman yung nalaglag dito sa mga blue chips natin. So pero hindi naman ganoon kalaki yung mga drop. Converge minus 1.4,
GGS minus 1.9. Panalo si Monde, nag-breakout yung ano niya, yung trend niya. Monde 3.54% SMPH. Ayan, so ito pala nagpataas ng ano, properties 1.43 and then si Bloom is 1.11%. 41% foreign, 59% local, ang baba ng traded value, 6,246.2. So dito sa mga gainers natin for today, penny stocks karamihan. Sa Bank of Commerce, ayan, nag-up siya 5.34, TBGI 4.51 plus, nabuhay ulit 4.22, FDC 3.73, Monde 3.5 nga siya, FCG, nabuhay si FCG, 3.23%, si BSC 2.79, LAN 2.7, SDI, ayan, nag-up siya 2.2 at saka si Axilom is 2.08%. So dito sa losers po natin, si Ani, wala may gusto kay Ani, 15.87%. Si Now, minus 6%. Si Home, grabe yung mga small caps natin. Minus 6.3. Alter, minus 4.88. Fruit, minus 3.6. Ionics, minus 2.6. All HC, minus 2.4. Double Dragon, binawit. Nag-start na mag-profit taking, 2.41. And then si SPC is minus 1.97%. Okay? So yun po yung mga galawan dito sa individual na stocks. Review natin yung ating trend dito sa market. So ganun pa rin naman kung ano yung review natin sa kanya kahapon. Optimistic tayo based sa chart pero hindi sa galaw ng ano mga individual na stocks natin. So okay pa rin naman siya. So nagti-trend pa rin naman yung ano yung index natin. So lalagay ko pa rin dito sa 6,400 para optimistic tayo. Tapos meron pa rin naman siyang ascending triangle. So sabi ko nga isolated ng mga blue chips yung nagpapaakyat ng market pero malay mo for the coming few days kasi nga may nakita tayo na 1 billion, di ba, nakaraan. Tapos ngayon is another 85 million na net foreign buy. Hopefully tumuloy tayo at mag-retest ulit dito sa bandang 6,400. Hopefully bago matapos yung November. Para naman pagdating ng December, tatry natin yung 6-7, di ba? Yan, wish lang natin. Ayan, depende pa rin sa market kung ano yung gusto niyang galawin naman. Ayan. So mukhang holiday dito sa US market. Hindi natin nakikita yung futures o holiday nila mamaya. So wala tayong guide bukas. Tingin tayo dito sa Europe. Medyo mix sa Europe natin pero parang mas marami yung berde. And then dito sa bandang Asia is mix. Ayan, mix talaga. Merong red at saka berde. Pero mas marami po yung berde na gumalaw dito sa Asian markets. Ayan, wala tayong reference ng galawan natin bukas. Ayan, so tingin tayo dito sa crypto. Nabuhay na ba ulit yung crypto natin? Bagong buhay ulit. Ayan, si Bitcoin, 37.3. Lumaban siya ulit. So si ano lang, BNB ang hindi nakabawi. Ethereum is 2,000. Nag-ano sila, nag-up ulit ngayon. So yung mga alaga natin, pumitik. Ayan, puro berde, 2%, 3%, 14% si Uniswap, 14.92%. Meron din palang ayan, may coin din si Uniswap. Exchange yan si Uniswap. Ayan. So yun lang po yung mga nakita natin na galawan. So maganda sa crypto, nag-bounce siya. Ayan, so refresh ulit natin to para hindi mag-close. And then tignan natin yung mga trending stocks natin. So ayan, so pag-usapan na natin kanina si SPNEC. So yun lang naman yung questionable sa kanya, di ba? So okay, gagawa siya ng paraan para mabuksan ulit yung yung stocks natin. Magkakaroon siya ng mamimigay nga po siya ng 6%, di ba? So dito pala yung disclosure niya kaninang umaga to, di ba? Nilabas niya. So ang pinaka bottom line, magdo-donate po siya ng worth na 6.2% para dito kay Asia Pacific Institute for Green Development. Tapos sabi nga ng isang nag-research, ano ba tong company na to? Si Mami daw ni Leandro Libeste yung member niyan. Ayan. O sila may-ari, hindi natin alam. So hindi pa natin na-research Pero yun nga ang question ko dito, inaalaw pala ng hindi ko rin alam inaalaw pala ng Securities and Exchange Commission mag-donate yung mga companies natin. So pero ang laki niya hindi ba questionable yan 6% Ang worth niyan, so ipamimigay niya lang, di ba? 550 million unlisted and fully paid common shares of SPNEC, sino nagbayad yan.
So magkano yan? 550 million, i-multiply mo sa price niya ngayon na 1.46. So halos 700 million peso. Di ba? Halos 1 billion. Eh, kailangan niya ng capital nga para sa kanya negosyo. Kaya marami yung medyo pessimistic kay SPNC na kahit matuloy yung opening niya, baka malaglag yung price natin dahil sa mga negative sentiments. So anyway, wag natin pangunahan, tignan natin. Pero syempre, not so good, di ba? Based na lang sa disclosure na nabasa natin sa kanya. Okay? So wait na lang po natin. At least, pag nabukas siya, yung mga nandyan sa loob, pwedeng makalabas, di ba? During that time. Yun nga lang, in-expect natin, medyo malakas yung volatility. Okay? So, ayan, titignan natin yung mga ayaw natin tignan kasi nga nagda-drop yung mga stocks natin. So, hindi na tuloy yung breakout natin dito sa MA9. Okay na pala yung last 3 days candles natin, no? Nag-Dow G tayo dito, di ba? Nagsiso last time yung price action natin kay home. Nag-drop siya ng ilang percent to? So 16% yung season niya. Naka-recover siya tapos kahapon medyo okay na saan siya, oh. Kaso naging trap siya. So nag-drop siya ngayon ng malaki din, 6.3%. Yung drop niya parang selling volume yung nakikita natin sa kanya. So tingnan natin yung hinete. Sino ba hinete natin dito kay home. So nag-drop siya 6.3%, net foreign selling minus 2.9 million, maliit lang. Call FMS ang buyer and then sa BPI. BPI Salisbury yung ating pinaka main seller sa kanya. So okay, tingnan natin. Hopefully nag-ano lang to, nag-shake out bago siya mag-decide kung babalik siya sa bandang taas. Ano ba pwede natin gamitin dito? Reverse Fibonacci. Ayan. Ito kasi nag-ano kasi ito nagpapakita ng mga reference line. Ayan. So, kasi halos sakto siya dito, di ba? So, nandito tayo sa range na to. Ayan. So, anyway, ilalagay ko na lang yan kasi nandyan yung bandang bottom niya. Pero, syempre, ang pinaka-ano natin sa kanya, bearish, kasi nauntog siya. Ang pinakamalakas na resistance is MA9. Ayan. So, tingnan natin bukas. Malay mo, nag-shake out lang si home natin. Pero, not so good Kasi may net foreign sell. Tapos medyo malakas yung dapat konti lang yung drop nito kung hindi kung tapos na yung yung sellers natin, seller side. So bumalik ulit tayo dito sa oversold condition. So anyway, not so good as of this time muna. So kung gusto mo ng guide, i-clone mo lang to and then sundan mo to kasi parang yan naman yung sinusundan niya, yung mga bottom niya. So next na support, kung kung medyo bad yung galaw is 1 peso, no? 1 peso ang pinaka-support natin kay home. Ayan. So, not so good yung earnings niya kasi last time. So, naging catalyst yata yan para dumiretso yung correction ng price natin. And then, isa pa ulit na nag-drop ng malakas si Ani. Late lang ng candle niya, no? Pero 15% na yung may gap down. May gap down kasi siya. Ayan, no? So, umabot pa siya ng laki pa pala ng drop niya, 23%. So falling knife na talaga itong si Ani natin. So dumadaos-daos siya. Malapit na kaya to. Kasi ang RSI niya 9 na lang Dati siya RSI 7. So siguro mga bandang RSI 7 bago natin makita yung yung pinaka bottom niya. So anyway, lagay ko dito 0.9 yung pinaka support o 0.95. Ayan, 0.95 yung pinaka support. Pero cautious pa rin tayo kasi nga wala pa rin naman yung mga reversal signs and then ang lakas ng drop so hirap sumalo pag ganyan yung galawan ng mga stock. So falling knife na falling knife tong si Ani natin. Tingnan natin yung kanyang price action. Minus 15.87%, 256K net foreign sell. Call FMS ang buyer at saka si BA Maybank yung ating pinaka main seller sa kanya. Okay? Next, ICT. So hindi natuloy yung yung breakout niya. Nag-breakout na siya Malay mo magre-retest ulit sa MA9 or dito, support din kasi yan yung 215 na current price. So meron siyang may malakas na nagtulak sa kanya kahapon nag-breakout tong si ICT pero mukhang naunahan ng profit taking. So anyway, tingin natin is strong pa rin naman siya kasi nag-drop siya ngayon, di ba, 1.37%. Pero meron siyang 22.97 million na net foreign buy. So, may nagtutulak. SB Equities, may bank buyer, CLSA, BPI yung ating pinaka-main seller. Okay? So, na pala siya,
halos pa 52 week sign na tong si ICT. So anyway, kung matuloy ulit yung breakout niya, good sign para sa 52 week sign. So alam mo pag 52 week sign yung stocks natin and then nagre-recover yung market. So baka meron siya mga upswings pa na darating naman. Ayan. So optimistic naman tayo dito kay ICT. And then next si Green. So nandoon na siya, 'di ba? 0.25. So halos nandoon siya, bumalik siya ulit to. Tingnan natin, mali mo double bottom si Green natin. Ito yung price na nagbenta siya, 'di ba? Kung tanda mo yung review natin, nagbenta siya ng share sa isang investor, si Mr. Tew, at 0.25 yung price niya. Ayan. Hinahabol niya talaga yung dati nung nag-uusap tayo, dito pa yata 0.8. Tapos nag-drop siya nung napabalita yung news na yon. Ayan, di na siya naka-recover. Okay, so para sila ni Ani. So walang momentum yung ating dalawang stocks. Tingnan natin yung kanya price action. Negative 1.82%, at least 1.8 lang, no? So tapos 2.8 lang yung net foreign buy. RCBC call ang buyer, tapos Triton yung ating pinaka-main seller. So ano pa rin yan, maghanap pa rin tayo ng support. Wala pa rin yan. Hindi pa natin sure yung reversal. Okay, next, APX. Tingnan natin kung pause lang yung kanyang ginawa kasi namula siya ngayon. So breakout pa rin naman yung price action at kung matuloy tayo is optimistic tayo para sa 3 pesos kasi may clear sign pa rin naman yung price action ni APX. Ayan. So drop lang tayo pero hindi naman ganoon kalaki yung drop niya ngayon. Nag-drop siya, negative 0.36%, 289K net foreign buy. Call Abcapsec ang buyer, CitySec, FMS, yung ating pinaka-main seller. Si PX, ano ba nangyari? Kasi dalawa to, di ba? Ayan, si PX ang natuloy yung breakout niya. Nandito yung mga traders natin. Okay, so anyway, at least may good na nangyari sa ibang stocks naman natin. Ayan. So yun lang muna yung ating review Thursday. Tapos isang araw na lang. Hopefully meron naman bigwas bukas yung market natin. Pero kung wala, at least hindi mag-drop below MA9 yung index natin. So good sign para sa next week na trading po ulit natin. And then siguro careful lang tayo sa mga small caps. Sobrang laglag eh. Hindi naman sila kasama sa shorting. Pero parang shorting yung nangyari sa mga small caps na stocks po natin. Okay? So yun lang muna yung ating review for today. As usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaban Trader na YouTube channel, Crypto Koto, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and the Patreon sa mga gusto ng guide dito sa market natin. Sali lang po kayo sa trading group po natin, through Patreon channel. Ayan. So yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.